gusto kong sulitin yung oras na to na habang nandito pa siya sa mundong ibabaw, makasama ko siya. At the same time, nandito ka rin. Tayo! Kaya! Sige, sige, lakad pa konti. Lakad. Sige, sige. 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 Anak na ako! Ito. Lagay mo siya. Ikaw ako, Jeffrey. April! Sir, ito pala yung assignment ko para ko sa inyo. Mamaya na yan. Chill muna tayo. I-register ko pala yung pangalan mo dito sa shooting competition. Kasali ka na. Hindi ako marunong bumarel. Talaga bang wala kang experience sa barel? Tamba lang ho yun. Gawa ng matinding pangangailangan. Ano ito? Sinong matutulog sa sahig? Magkaaway ba kayo? Ay, hindi ho. Hindi ho kami magkaaway. Hindi tayo magkaaway, di ba? Inisip ko lang ho kasi na malakas ho kasi ako maghilig. Kaya ba yan? Ay, napakarot ng tatay ko. Pretty, ha? Aho! Sino si Black Rider? Maligas ka! Ano, dami niyo na nainom na today? Tignan natin kung gano'n mo kamahal. Kung nasaan ka man ngayon, Ate Therese, alam kong hindi ka sang-ayon sa plano ko, pero hindi ko kayang palagpasin ang ginawa nila sa'yo. Akin ka na ngayon, Teresa. Buong buhay pagkatao mo. Huwag na huwag mo lang akong tatalikuran. Mula ngayon, inilalaan ko na ang buhay ko sa'yo. At sa Golden Scorpion. Sige, pagsamahin niyo yung dalawa na yan. Oras na makawala lang ako dito. Papatayin ko kayo lahat! Kung makakalabas ka pa dito! Calvin, ano? Ano plan natin dito? Ha? Hanapin niyo muna yung nanay ni Elias. Dalhin niyo siya dito sa akin. Papupuntayin natin si Elias dito sa mansyon. At papatayin ko yung nanay niya sa harap niya. Maliwanag? Liwanag! Tara na! Iwanan niyo na yan. Bye-bye! Bye-bye! Isa ka pa, ha? Oh, sige. Hindi mo na. Wow! Parang ang sarap-sarap na ano to ah. Oo, nak. Si Oka ang halos lahat na nagluto niyan para sa'yo. Talaga ba? Oo naman, asawa ko. At ito, tikman mo to. Si tatay ang namitas nito. Sarap. Si. Ang sarap, di ba? Sarap nga ho. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa'yo, Ate Therese. Alam ko madami kang ginagawa sa trabaho, pero salamat na sinamahan mo pa rin ako ngayon, ha? Baka ba, wala yun.
Nag-half day lang naman din ako sa work, pero nagpaalam naman ako kay Chief. At saka, sabi ko sa sarili ko na suportahan kita sa laban na to at pinangako ko rin na hindi ko to palalampasin, kaya andito ako para sa'yo all the way. Ate! Sana manalo ako, no? 30,000 din yun? Huwag kang mag-alala, ano ka ba? Tandaan mo, Teresa. Oh, mananalo ka. Kayang-kaya mo yan, ha? Tandaan mo. Ate! Manalo. Ate! Ate! Bitawan mo ako, Teresa! Teresa! Bitawan mo ako! Teresa! Ate! Teresa! Ito pasabugin ka mo, ama! Ate! 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 Senyor, nandito yung sinasabi ko sa inyong problema. Maawa na kayo sa akin. Palayain niyo na ako. Senyor, parati na lang ganito ang ginagawa ni Calvin at ng tropa niya. Nag-iiwan ng kanilang mga kalat. Hindi na natutong iligpit man lang ang mga pinaglaruan. Bahala ka na dyan, Ambo. Ligpit mo na lang yan. Opo, senyor. Matik na. Ang sikreto sa sariwa at masarap na gulay ay nasa pag-aalaga. At kinakausap ko pa yung mga yan. Talaga ho? At alam kong mapupunta sa mabuting kamay ang lupain ko. Kapag kayo na ang mag-aalaga nito. Kapag wala na ako. Tatay naman eh. Baka nakakalimutan niyo na malaki rin ang parte namin sa mga lupain niya. Sis lang po. Ate ko! Ate ko! Sandali po. Ate! 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 Anong ginawa na lang sa'yo? Ayok sila! Ate! Ate! Dito. Ising ka. Ate. Sino gumawa sa'yo? Sino gumawa sa'yo nito?
Ate ko. Diyos ko, bakit naman nila ginawa to sa'yo? Papa, balato mo na sa akin to. Yun ang bahala ng barkada ko dito. Pag ginawa natin kasalanan sa kanila, Ako ang tatakbong mayor na Maynila. Senyor, kailangan ko ng makinarya mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin ko na lalong lalagong operation ng Golden Scorpion sa Maynila. Walang problema sa akin yan. mga hayop kayo! Simula ngayon, wala na akong hingan ng tulong. At wala na akong pagkakatiwalaan. Kikilos na ako ng mag-isa. Panginoon, patawarin niyo ako sa gagawin ko. Wala talaga akong makain.
Yes, sir. May lalaki dyan na palabas sa kulay green na t-shirt. Huli mo. Sige, sir. Akong bahala. Kung hindi pa namin nabalitaan sa mga tricycle driver na dumating na paboritong anak ng tatay, hindi pa namin malalaman na umuwi ka, Oka. Totoong nag-asawa ka naman. Duda pa kami ni Ate Glenda noon. Nagawa-gawa mo lang ang kwentong yun, Opa. Ba't hindi na lang kayo kumain, Melchor at Glenda? Ano ba ang pakay nyo rito? Tay, kakarating lang namin. Gusto mo na ba kami paalisin? Isa pa, busog ako. Ako rin, ho. Ano? Sama na kayo sa isda. Di balita nga, patatayo nyo ng apartment yung palayan ng tatay nyo eh. Hindi naman nabalitaan yan, Bobet. May nakausap na kayo na architect at engineer. Kalokohan yan. Buhay pa ako, pinagpaplanuhan nyo na ang mga ari-arian ko. Pag sa amin kayo nakakarinig ng balita, minamasama ninyo. Bakit itong bunso ninyo? Kaya lang naman umuwi yan dito para ikubra yung pamana niya, di ba? Ate Glenda, kaya po ako umuwi dito dahil namimiss ko si tatay. At saka wala akong alam dyan sa ari-arian na pinagsasasabi ninyo. Sus, kaya mo nga sinama yung asawa mo eh. Para lalo mo makuha ang amor ni tatay. Ano, Pretty? Pretty ang pangalan mo, tama ba? Kuya, huwag naman ganyan. Walang kinalaman si Pretty dito eh. Ay, excuse me lang ho Kuya Melchor at saka Ate Glenda. Pumunta ho kami dito ni Oka para po dalawin ng tatay niyo. Hindi po para sa kung saan. Hindi po namin alam yung mga pinagsasabi niyo eh. At saka para makalanghap po kami ng sariwang hangin. Kasi sa Maynila ho kasi puro polusyon na. Hindi ko ho alam na nakarating po pala yung polusyon dito at ang mga basura sa probinsya niyo. Wisit na babae ito Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi mo to teritoryo. Sampit ka lang dito. Mayor, anong sadya niyo? Gusto lang kitang kamustahin. Paano? Ilang araw ka na hindi nagpapakita sa munisipyo. Tapos, hindi ka raw makontak. Nung isang araw naman, nagkaroon ng feeding program si Sasha, hindi ka rin nagpakita. May problema ba? May pinagdadaanan ka ba, Teresa? Magsasend na lang ho ng resignation maya-maya. Pasensya na ho, Mayor. Teka, sandali. Resignation? Bakit ka magpa-file ng resignation? Bakit dala mo yung gamit mo? Saan ka ba talaga pupunta? Teresa, kung mayroon kang problema, sabihin mo sa akin. Malamang matutulungan kita. Ano yun? Gusto ko lang mapag-isa po. Sige, kailangan ko lang malis. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para makamit ko ang hustisya ng pagpatay sa inyong Golden Scorpion. Magnanakaw ka! Kuya, wait lang kuya. Walang masana talaga ako. Babalik ko na kuya. Babalik ko na lang. Magnanakaw ka ito! Sir, Labuso ka ngayon! kuya, pasensya na kuya. Kitang-kita ka! Babalik ko na lang. Hindi ako pala makulo, sir. Sir, yun ako, sir. Ate! Huwag na kayong ganyan kay Pretty. Hindi naman siya yung nauna eh. Kayo nauna eh. Ani Glenda, Mang Melchor. Alam niyo naman may sakit ng tatay ninyo. Bakit kayo magpapasama pa ng loob? Paano kasi itong anak sa labas na to? At saka itong babaeng taradita na to? Ate, hindi ako anak sa labas. Kasal si nanay kay tatay. Paano nga nilandi ng nanay mo si tatay? Pagkamatay pa lang ng nanay namin ni Melchor. Oka, oportunista ang nanay mo. Kaya hindi na ako magtataka na oportunista ka na rin.
nirespeto ang pagkain. Huwag ka ba kayong dalawa rito para manggulo? Tay, may nasabi ba kami ni Ate Glenda na masama? Bakit kinakampihan niyo si Oka? Alam niyo, sa aming magkakapatid, siya lang ang walang narating. Oo nga. Kayong dalawa, maginawa ang inyong buhay. Kaya siya umalis dito sa atin. Gawa ng mga ugali ninyo. Pero si Oka, siya lang ang nagpapasaya sa akin. Siya ang hindi nakakalimot. Punta lang kayo dito para kulitin ako sa inyong mga mara. Kung wala na kayong maganda sasabihin, makakaalis na kayo ulit. Pretty, pasensya ka na. Nalaman mo tuloy kung paano ko tratuhin ng mga kapatid ko eh. Ba't ikaw humihingi ng sorry? Dapat na sila yung gumawa nun. Sanay na ako sa kanila. Bata pa lang kami, hindi ko na naramdaman na tinuring nila akong kapatid. Lalo na ngayon, isang hamak lang ako na driver. Hindi katulad nila, ang dami nilang mga business. Ano naman? Alam mo, Oka, pare-pares lang naman tayo nangarap sa Diyos. Aba, hindi naman paramihan ng naipon ng pera doon, ah. Paramihan ng mga nagawang mabuti sa kapwa. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi kasama kita dito ngayon. At least, hindi ako magmukhang kawawa sa harap nila. Kabawala yun. Ano ka dito? Sigurado ako may tinatago yung dalawa na yan. Anong ibig mo sabihin, ate? Hindi ko pa masigurado. Iba yung pinapakita nila sa totoo. Hindi kaya dahil sa papartihing mana ni tatay sa atin. Kung bakit kasi makikihati pa yan si Oka. Akala ko naman, matagal na niyang hindi parte ng pamilya natin. Narinig mo naman si tatay, di ba? Si Oka pa rin yung pinapaboran niya. Kaya kailangan natin mag-ingat. Magpakitang tao. Ako mismo ang magbubunyag sa tunay na kulay ng dalawa na yan. Anong balak mo, ate? Yang babae, si Pretty. Mukhang dyan ako makakakuha ng paraan para may ibang pagtingin sa kanila ni tatay. Anak, dadaling ko na sa health center si Bunjoy, ha? Nag-aalala na ako eh. Tumataas na naman yung lagnat niya eh. May sakit pa rin. Oo eh. Sige, sakto, may natira pa ho kong pera galing ho doon kay Sir Carlos. Yung iba ho kasi na ipinambayad ko na doon sa
Utang natin kay Mang Nito para hindi na rin makadagdag ng interest. Naku anak, wag na. Sa iyang cash benefit na yan, wag na. Ibili mo ng mga bago mong gamit, damit. Ay, parang di mo naman ako kilala. Hindi naman ako bibili ng damit hanggat di pa nasisira, di ba? Sige na, gamitin niyo na yan para maipagumit si Bundoy. Talaga? Ayos naman yun. O sige anak, pasensya ka na ha. Salamat. Wala akong problema na. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Message nyo nga tayo. Bakit ho, Chang? Ano po nangyari kay baby? Sabi kasi ng doktor, mahina ang pintig ng puso niya. Kaya kailangan daw siya maoperahan sa puso. Halos kalahating milyon ang kailangan. Kaya ang nanay mo ngayon, naghahagilap hindi malaman kung saan kukuha. Kasi yung gatas pa lang na anak mo, ipinangungutang pa niya. Chang, hindi ko na din alam gagawin ko eh. Parang awa niyo na, tulungan niyo na kami oh. Manganak na po girlfriend ko eh. Itinawag ko na ho sa management. Kailangan nga muna mag-down payment. Mamula lang po talaga kaming pera ngayon, pero magbabayad po kami, pangako. April! April! Parang kaparusahan to sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Tsaka parang sobra-sobra naman. Hindi naman ako masamang tao eh. Sorry. Manong! Luto na yung saging. Ansamang tatay ko ba, Bobby? Kung bala ko ipamana kay Oka ang karamihan ng pagmamayari ko. Sa tingin mo? Ibig sabihin, Manong, hindi nagkamali si Glenda at Melchor na hindi pantay yung papamana mo sa mga anak mo? Tinutumbasan ko lang naman ang kung anong pagmamahal ang pinakita nila sa akin. Buong buhay ko, ako ang nagpakapagod para makamit kung ano yung meron ko ngayon. Akala ko nga mamamatay ako na wala akong ni singkong duling. Sa haba ng panahon, si Oka lang naman ang nakasama ko. Ngayon lang naman nagpakita yan si Glenda at si Melchor nung inaward sa akin ng gobyerno ang mga lupaing ito. Hindi kita masisisi, Manong. Gusto ko lang naman matamasa ni Oka ang lahat ng ipinagkait sa kanya ng mga kapatid niya. Hindi nila tinulungan niyan makatapos. Kaya ngayon, kapag nawala ako, gusto ko meron siyang sariling lupa kung saan niya ititira ang pamilya niya. Kaya ikaw, hindi ka naman mawawala, di ba? Ikaw ang mag-aalaga kay Oka. Huwag kang magsalita lang ganyan, Manong. Maraming panahon pang pagsasamahan niyo ni Oka. Tsaka, aantayin ko pa yung apo niyo sa kanila ni Pretty, di ba? Sana nga mahintay ko, Bobet. Sana nga. Manong naman, gutom lang yan. Ayusin ko yung pagkain mo, ha? Pasok!
Nakaw ka lang ng gatas para sa anak mo, kulong ka kaagad. Samantala, yung gobyerno natin, milyones ang ninanakaw sa atin. Hindi naman nakukulong, no? Paano piyansa mo niyan? Hindi ko nga po alam eh. Gusto mo, sama ka sa racket namin. Kailangan ko yung katulad mo eh. Kami na bahala sa piyansa mo. Kailangan ko yung mga itsurang inosente para di paghihinalaan. Anong racket, Ben? One time, big time lang to, Jamboy. Pagtapos nito, di ka na ulit makakaramdam ng paghihirap. Tsaka, yung anak mo, mapapa-opera mo na yung puso. Eh ano bang gagawin sa racket na yan? Mga hostage tayo ng bus papunta sa Baguio. Ang sakay nun, si Mayor at si Vice. Kasama nila yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Milyon-milyon yung hihingi nating ransom sa gobyerno para sa kanila. Doon tayo maghahati-hati. Ano? Tuloy pa yung seminar mo sa Baguio. Oo. Pero sabi nga ni Alfonso, papogi lang daw yung proyekto ko na yun. Sayang daw ang budget, ibigay ko na lang sa mga tao. Eh kung di ba naman nag-iisip? Natural. Malapit na ang eleksyon, kailangan talaga magpapogi sa mga botante, di ba? Siya, akala ko bang natuluyan ni Alfonso yan? Di ba? Kalasin mo na yan. Tagal naman. Oras na ininom ng isang tao yan, siguradong atakihin ang puso niya. Hi! Mahal, your favorite, tinola. Wow! Alam mo, napapansin ko lagi mo pinaghahanda ng pagkain. Mahal! Oh, hi! Nandiyan ka pala. Alam ko naman pagod ka eh, kaya ito, tinimplahan na kita ng kape. Okay, Salamat, naman mo na ha? kagad yan. Ay, Ka ba? Di ba sabi nga, mabagal, pero malinis naman umepekto yung lason. Eh, relax ka lang. Isang araw bubulagta na lang yun si Alfonso. Ang gusto ko lang naman, mawala na lahat ng pabigat sa atin. At makakita tayo ng kakampi bago natin iwan ang Edgardo na yan. O, sige na. Alis na ako. Oo, sige na. Ingat ka, ha? Ingat na ako. Okay. Tara na. Tara. Naalala mo ba nung bata ka pa? Lagi mo ko sinasamahan dito sa palayan. Nagagalit nga ang nanay Dolor mo dahil ayaw mo pumasok sa eskwela. Ha? Oo naman, Tay. Naalala ko yun sobra. Kasi nga, di ba nung bata ako, gustong-gusto kong maging ikaw. At ang hindi mo alam, ang pangarap ko ay hindi ka matulad sa akin. Tay naman. Bakit naman? Tingnan mo nga, oh, ang lawak ng lupain mo. Na ilang dekada ko ay pinaglaban. Kala ko nga, mamamatay ako na hindi ko makakamit sa gobyerno yung pinaghirapan ko.
Tay, pasensya ka na. Hindi naman ako katulad ni Ate Glenda tsaka ni Kuya Melchor na matayog yung buhay. Maayos na. Natupad yung mga pangarap. At ikaw naman ang pinakamayaman dito. At malay mo, yung swerte hinihintay mo. Abot tanaw mo na pala. Tay, kung ano man yung meron ako, kontento na ako dun. Naiintindihan ko, Bunso, na simpleng buhay lang ang gusto mo para sa inyo ni Pretty. Alam mo, walang araw na dumaan, lagi kong inihiling sa Diyos, na makasama kong muli ang nanay mo maski wala ako. Mukhang malapit nang ang dinggin ng Diyos yung hiling kong yun. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi nga, mahaba pa buhay mo. Mahaba man o maikli, Oka, handa na ako. Yang atit kuya mo, kaya na nila ang sarili nila. At ikaw, masaya ako na alam kong maraming nagmamahal sa'yo, lalong-lalo na ang asawa mo. Mahal ka ba talaga niya? Ha? Oo, opo, tatay, si Pretty, sobrang mahal na mahal ako nun. Kaya't gantihan mo ng pagmamahal si Pretty, katulad ng pagmamahal ko sa nanay mo. Ha? Opo, tay. Gagawin ko po yun. Mamahalin ko po si Pretty. Tay. Tay. Tay, mainit ka. Tay. Paano hindi iinit? Eh, mainit tong baga sa likod ko. Alisin mo na nga ako dito. Tara na nga. Halika. Uy, inin na ba yan? O pagkainin, kumain na tayo. Good morning, Alma. Oh. Ayos, kamusta na si Bunjoy? Maayos naman siya. Alam mo kung may kailangan po kayo, Huwag po kayong mahiya. Meron pa naman po akong naipon Galing nun sila panalunan ko ng pageant. Ay, tira pa naman po. Kumpanya, maraming salamat. Kaya pa naman. Nay, sigurado ka ba talagang ayos lang sa'yo maiwan bukas? Hindi ko naman pwedeng iwanan si Bunjoy. Tsaka balita ko si Kapitana sasama daw sa Baguio. Kahit hindi naman nagtitinda ng ukay. Ay, nako! Alam mo naman yan, Nay, si Kapitana. Ba't may kaperahan nandun sa... Kapisado mo yan si Kapitana, ha? Bantayin mong mabuti. Mamaya kung anong gawin kinaban Mabuti nang nandun ka para hindi siya makapalala. Sige, Nay. Basta pag may kailangan ka, magsabi ka agad para puntahan kita, ha? Oo, ito-text kita agad. Sabi mo yan, ha? Oo. Kita. Sigurado ka na, ha? Oo. Sige. Oh, anong problema? Ano ba yon? Ha? Ano, Nay? Parang wala lang naman. Parang may nakatingin lang ho kanina. Pero alam mo, baka ex ko lang yan, Nay. Baka ex ko lang. Gwapo Ito talaga. Lika na tayo, bantay kay Bunjoy. Tigil-tigilan mo na nga yan. Sige, bibili rin ako ng gamot, ha? Sige po. Una Okay na. Yes, Tulungan mo na nga ako. Ingat, Nay! Ingat, Yung kasama. Bye! Ready ka na. Ay, nako. Ay, Uy, magsisiga ka dito, Kuya Bobet. Sige, sa iba na lang ako magsasampay, ha? ay hindi. Bawal lang magsiga dito sa atin. Iniipon ko lang to para hindi nakakalat. Talaga. Ganon din sa Maynila, bawal magsiga ng mga basura. So, pwede na ako magsampay. Pwede na. Bobet, ako na dyan. Baka sabihin ni tatay, wala akong pakialam sa ari-arian niya.
Teka lang muna. Ate, kala ko bawal magsiga dito. Bakit sinunog mo naman? Bakit kasi magsasampay ka? Oo. Ay nako, ako pa ba ang mag-a-adjust sa ari-arian namin? Ay, hindi naman ho sa ganun. Nagtanong ho kasi ako kay Kuya Bobe. Sabi niya bawal ho magsunog dito. Kaya dito ako nagsampay. Sana kung nalaman ko na magsisiga pala kayo, di sana sa iba na lang pala ako. Hindi ako para magpaalam sa'yo. Unang-una, hindi welcome dito si Oka. Lalong-lalo na ikaw, wala kang bilang sa pamilyang ito. Hindi ko ho alam kung anong problema niyo kay Oka. Lalo sa akin. O sige, para hindi na lang pahabain tong storyang to. Sige, aalis na lang ho ako, Ate Glenda. Alam mo, dapat tuluyan na kayong umuwi ni Oka. Talaga? Walang yaka! Aray! Aray ko, ah! Aray ko! Lord, sinabi ko, iiwanan ko sa Maynila ang pagiging basagulera ko. Pero hanggang dito ba naman sa probinsya may demonyo kagaya mo? Hindi ka talaga titigil, ha? Hindi ka titigil. Ano? Hindi ka titigil. Ano? Ha? Hindi ka titigil! Sabi ko, aray ko! Kanina ka pang matanda. Ito sa'yo! Matanda? Anong matanda? Wala kang galang! Walang yaka! Wala talaga akong galang, lalo sa bastos na kagaya mo, ha? Talaga ba, ha? Ang pagkakaalam ko, ayaw ang hindi welcome dito ng kapatid mong matapobre! Ha? Pinapasama niyo yung loob ng tatay niyo, alam niyo na may sakit! Tinitira niyo para na tinitira! Ayop na! Hindi mo alam kung ano kaya kong gawin sa'yo! Hoy! Makinig ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Ha? Ang dami nang bumangga sa akin! Sarili kong asawa, pinakulong ko tanga! Ano sabi mo? Yung asawa mo, pinakulong mo? Ha? Ano? Ay! Pinakulong mo ang asawa mo? Anong asawa? Anong asawa? Anong asawa? Bingi ka? Ang sinabi ko, nakakasawa na yung mga ganyang ugali ng tao. Dapat sa inyo, pinapakulong. Bingi! Narinig ko yun! Sinabi mo, pinakulong mo yung asawa mo! Bingi ka! Ha? Ikaw yung bingi. Ito nga, bakit natin? Ayop ka! Tapos sa'yo, ganyan! Tanda, kanina talaga. Bubugbugin ka. Ate! Ayan! Tama na, Glenda! Yan, yung anak niyo ho, yung sawayin niyo, inaano ako, hindi ko namang... Ikaw, nananakot, di ba? Hoy, ikaw yun! Bingi ka pa, bingi yun! Bingi yung anong niya, kate-ate. Pasok mo na sa loob ang asawa mo. Ano, Tay? Sila na naman ang kakampihan nyo? Oo nga, Tay! Tay, anak mo rin ako! Ayaw mo makinig sa akin! Ayaw mo makinig yung dalawa na yan! Mabait lang yan pag nakaharap kayo, pero pag nakatalikod kayo, lumalabas sa tunay na kulay nila! Mga demonyo yan! Ay, sinungaling ka! Sinungaling! Tay! 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 Oh, Sasha. Halika na, malapit na dumating yung bus. Kasama natin si Vice at saka yung mga inimbita natin sa convention. Hindi na dito na ako sa van. Anong ibig sabihin dito ka lang? Hindi ka sasabay sa amin? Hindi ako makikipagsiksikan pa doon. Buti sana kung hindi mga dugyot at mababaho yung mga tao doon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Wala ka ba talagang puso, Sasha? Hindi na nga, dito na lang ako sa van. Magkita lang tayo sa venue. Vice, let's go.
Huwag kayong mag-alala. Mapapagkatiwalaan niyo ako, Rebecca Cheng. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpion. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Why? Pareho tayo ng gusto, di ba? Para pabaksakin si Edgardo Magallanes. Bakit ka naman namin paniniwalaan? Sa tagal ng panahon pinagsamahan nyo, ngayon ka babaliktad. No, ayoko na nasunod na sunog. Wala na akong tiyaga sa mga tira-tirang binibigay niya sa akin. At pwede ko namang kunin lahat ng ari-arian niya. May plano ako Anyway, pareho naman tayo ng objective. Pabaksakin si Edgardo Magallanes, hindi ba? Bakit di tayo magtulungan? Gusto ko yung takbo ng utak mo. Sabihin mo lang, anong klaseng tulong ang kailangan mo galing sa sindikato namin? Lola, hindi na po ako makaintay makita ang Baguio. Ako man, Apo. Sa tanang buhay ko, di pa ako nakarating doon. Pagkahaba naman ng biyahe, nagugutom na ako. May nilagang itlog pa tayo. Teka, ipagbabalat kita, Biche. Marisa, narinig ko po nagugutom pa kayo. May singaling pa ako dito. Ay, salamat, Bane. Sige po. Nakarating na raw ng Baguio yung mga naunang bus. Alam mo, nakakaya. Tayo ngayon hihintayin doon. Wala kasing kwenta tong kausap itong bus company. Bili mo kanina dumating. Iba't ibang oras dumating yung bus. Tapos tayo ngayon ang huli.
Nakabang na sila utak malapit sa may session room. Tatambangan ng mga bata natin ang mga convoy ni Mayo. Tayo naman nakikilos dito sa bus. Ano? Tumawag na ba? Di ba, boss? O, listo kayo ha? Paano kung may masaktan? Na namang masasaktan kung makikipagtulungan siya sa atin. Tsaka kung mga iniisip yun, isipin mo ang anak mo. Siguraduhin mo hindi kami sasabit sa'yo, ha? Kundi babalikan namin yung anak mo. Siguro naman alam mo ang mangyayari sa kanya. Mukhang niligado tayo dyan sa recruit mo. Pag-alala, kuya. Kung bahala dyan. Tatay, okay ka lang ba? Gusto mo, dalhin kita sa ospital. Oo, para makasigurado tayo baka mamaya atakihin pa ko kayo. Ay, tanso ka na ako sa ospital. Parang awa nyo na. Mas mapapaaga ang pagkamatay ko. Tay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kaya ko ang sarili ko. Eh kayo, ang tatanda nyo na. Para pa kayong mga bata kong umasta. Ha? Glenda, Melchor. Tay, pasensya ka na. Ito kasi si Pretty dinala yung kayabangan galing ng Maynila. Ate, sabi ni Pretty, ikaw daw nauna. Tumigil kayo! Ikaw, Pretty, ha? Sampid ka lang dito kaya manahimik ka na lang. Paano? Palibhasa, asal kalye, asal kanan! Kayo manahimik! Ano ba yan? Ano nangyari? Walang kikilos! Walang kikilos! Walang tatayo! Hostage to! Hostage to! Walang kikilos! Lahat yuko! 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 Opo! Opo! Walang kikilos! Walang babalag! Walang kikilos! Walang gagalaw! Ano? Ano? Walang kikilos! Walang tatayo! Huwag kayong kumilos! Walang tatayo! Sinabi na walang tatayo eh! Uko! Uko! Ah! Walang tatayo eh! Sinabi na walang...
magsabi ng walang kikilos eh. Tigas ng ulo nyo! Ano? Ha? Ano? Ha? Ha? Dukado ka! No! Walang kikilos! Ha? Ha? No! Walang kikilos! Ha? Ano? Isa pa! Sige! Uy! Patayin mo yan! Tutok mo! Pilas, patay! Kayo, manahimik! Tay! Tay! Alam ko ang ugali nyo. Hindi kayo marunong umamin sa inyong mga kasalanan. Ayaw na ayaw ninyong pinagsasabihan. Mula pa noon, si Oka ang pinapaako ninyo ng mga kasalanan kapag kayo'y may mga katarantaduang nagawa. Tay, ngayon pa ba tayo magsusumbatan? Hindi ka na nasanay, Ate Glenda. Siyempre, si Oka ang paboritong anak. Siya ang kakampihan. Simula nang dumating sa buhay natin yan, nawala na ng amor si Tatay Palito sa ating dalawa. Hindi totoo yan, kuya. Mahal niya tayong lahat. Huwag kang plastic, Oka! Alam ko, ayaw mo sa amin. At ayaw din namin sa'yo. Hindi ka namin matatanggap na kapatid dahil ang nakalak sa labas. Pangit! Pangit! Sabi niyo ko! Ano boy, bantayan mo dyan! Tama na! Hey! Tama na! Sabi ko sa'yo, walang tatayo eh! Parawan niyo na! Gusto mo bang mamatay? Upo! Walang gagalaw sinabi! Sabing walang tatayo eh! Huwag niyo kami subukan, papatayin namin kayo! Titigas sa ulo. Tama na, please. May tama na yung tao. Kailangan siya madala sa ospital. Mayor, wala kaming pakialam. Hindi ikaw masusunod dito ngayon. Kung gusto mong mabuhay pa, manahimik ka dyan kasi ikaw nasusunod na papariling ko. Please! Upo ka lang dyan! Upo! Bilis! Bilis! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Yuko! Yuko! Talagang pinapaaga niyo ang aking pagkamatay. Huwag na huwag niyo ako susumbatan kung paano ako nagpakatatay sa inyo. Mga anak ko lamang kayo. May sakit ako at malapit na akong mamatay. Pero huwag niyo namang samantalahin na mahina ako. Melchor, Glenda, alam ko kung bakit mainit ang dugo niyo kay Oka. Dahil ito sa hatian sa lupa. Ayaw niyo siyang kahati. Ha? Di ba tama ako?
Kilala kita. Asawa ka ni Mayor, di ba? Awa mo na. Huwag mo ko sasaktan. Bibigyan kita ng pera. Magkano ba gusto nyo? Ano kailangan nyo sa amin? Manahimik ka! Go! Pasok ka sa loob! Magkakakitaan natin itong babaeng to! Anong awa? Anong awa nyo na? Akit na ako sa bus! Bantayan mo mabuti yan! Walang higilos! Walang higilos masama ha! Hoy kayo! Kunin niyo yung mga cellphone ng mga yan ha! Mahirap na! Bigay! Abot! Abot! Hindi nyo, di ba? Sumunod na lang po kayo, ibigay nyo ng mga cellphone nyo. Sumunod na lang po kayo, ibigay nyo ng mga cellphone nyo. Labas, cellphone, labas! Sumunod na lang po kayo. Anong gagawin natin? Sa ngayon, hindi ko alam. Si Sasha nasa kabilang sasakyan. Pero ang iniisip ko ngayon, yung mga sibilyan, lalo na yung isa, yung may tama, si Bade. Pwede ba? Sarili naman natin isipin natin. Pare-pareho na tayong ipit dito. Ayoko mamatay dito. Akin na yung number ni Epe! Pwes, kung sa tingin nyo may maasahan kayo, nagkakamali kayo, wala kayong matatanggap. Kay Oka ko'y bibigay ang lahat ng aking ari-arian. Tay! 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 Benjo! Halika naman! Ay, mapa ka na dito! Tay! Tay, i-relax mo yung sarili mo. Baka kumapano ka na naman eh. $300 million cash. Yan ang kailangan namin, Chief. Pagpatak ng alas 3, wala pa ang pera. Sisimula kami pumatay ng mga hostages dito. At uunahin namin tong mayor. Ibibigay namin ang hinihiling ninyo. Huwag nyo lang sasaktan ang mga hostage. Sir! Ready na mga tao ko! Posisyon.
Chief, meron tayong problema. Hinostage yung bus ni na Mayor sa Baguio. Pati sina Madam Sasha at Vice Mayor nandun din. Pati sina Elias at lahat na nagtitinda ng ukay. Huwag mo muna sabihin kay Peng to. Handa mo mga tao natin. Pupunta tayo Baguio. Yes, Chief. Kasalukuyang mataas ang tensyon dito sa Baguio pagkatapos ma-ambush at ma-hostage ang isang bus at ilang pang mga sasakyan na galing Maynila na papunta sana sa isang konbensyon. Patuloy naman ang negosasyon habang Muntik talaga. Sino kaya yung mga nang-hostage na yun? Nadami pa pati sila Bani, oh. Naku, sana talaga walang mangyari sa kanilang masama. Huwag kang mag-alala. Yakang-yaka ni Elias yan. Kayang-kaya niyang patumbahin lahat yan. Uy, bakit? Anong tingin mo kay Elias? Superhero? Teka, kilala ka ba namin? Salamat! Ikaw? Ikaw yung nagligtas sa amin kanina? Elias! Dito na ako ulit mga brother. Saan galing yung mga fight scene mo kanina? Shockers talaga eh. Napakagaling mo eh. Ito hanggang ngayon nagbibiro ka pa din. Nasa peligro na nga yung mga kaibigan natin, oh. Alam mo, kahit nadamay dyan sila Kapitana at si Lorna, ayoko rin naman mangyaring masama sa kanila. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Basta, pagkasama mo si Elias, hindi ka pababayaan yan. Kilala ko yung kaibigan ko na yan. Sana nga. Sana walang mangyari sa kanilang masama. Gusto. Pwede may tama ka. Kailangan makalabas dito. Papatuloyin ka nila. Pwede. Kumapit ka lang. Makakalabas tayo dito. Papatuloyin ka nila. Hindi pwedeng wala akong gawin. Malala, tama mo. Ako musak ng dugo. Wag. Huwag ka na lumaban sa kanila. Mahirap ng tiyan si Bingo eh. Pag nakita nila tumatakas ka, babarilin ka nila agad. Ate, ito. Para po sa sugat ko. Sensya na po kayo ah. Pag-usapan po kasi namin sa grupo. Kukunin lang namin yung ransom. Pero pagkatapos yun, iwan na namin kayo ng buhay. Bakit mo kami tinutulungan? Ikaw lang kasi ate, naipit lang ako eh. Hindi naman para sa akin to, para sa anak ko to eh.
Hintayin lang natin yung pera. Para wala na masama mangyari. Ayoko din namang may mamatay dito eh. Uy, salamat naman. Wala ka ng lagnat. Ang galing niyo po magpagaling na Alma. Nanay na nanay ako dyan. Alam mo yan si Kuya Elias mo nung araw, ako payatot yan at saka sakitin. Kuya, wala na. Ay. Ay. Aling Alma! Oh, ha? Ano yung bus po na sinasakyan nila Kuya Elias na hostage! Ano? Hindi ka talaga tsaka ba't kakausap mo yung mga yan, ha? Hindi kuya kasi binigyan ko na ng panyo kasi baka Pasaway ka talaga yun, bida-bida abang bobo, ha? Ha? Alam mo, tama si Patoy. Dapat bigyan na namin sinama dito, pabigat ka lang eh. Pasensya na kuya. Una kayo dyan. Puwa rin dyan. Oh, Susan. Andito na ako sa Manila. Senator, pasensya na po. Alam kong kabababa nyo lang na eroplano nyo galing Cebu. Pero may malaking problema po tayo. Oh, ano yan, ano yan? Si Madam Sasha po, hinostage sa Baguio. Ano? Ano ka mo? Pakiulit mo nga. Si Madam Sasha po, hinostage sa Baguio. Oh, sige, sige, sige. Chief. Chief Advincula, bakit kami ngayon ng Baguio? Kamusta lagay ng mga hostages? Kamusta lagay ni Mayor? Nakamonitor kami ngayon sa sitwasyon sa loob ng bus sakay si Mayor Alfonso at Vice Mayor Chavez. Yung naka-convoy na sasakyan, naka-hostage din, asawa ni Mayor. Chief, nahihirapan kaming bunuin ang 300 million na ransom money na hinihingi ng mga hostage takers. Cash ang hinihingi. Pinatignan ko yung CCTV bago umalis yung bus nila, Mayor. 4 sasakay ng bus na to, nagpapanggap na mga tendero ng ukay. Pero 3 sa kanila, labas-pasok sa kulungan. May mga kaso ng murder at robbery. Alam pala talaga ang kaluluwa ng mga kriminal na yon. Oras na ang nakalipas pero wala pa rin pinakakawala Excuse me po, excuse me, sa Baguio. Ayon naman sa ating source, kumpirmado na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga hostage takers. Lahat ng ito ay di umano'y labas-pasok na sa mga kulungan sa Maynila dahil sa hiwa-hiwalay na kaso ng pagnanakaw. Sana hindi ko na lang sila pinayagan. Napahamak patuloy sila. Nay Alma, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. At wala namang pong may kasalanan. At kayang-kaya po yung Black Riders. Ano na, Chief? Mag-aalas 3 na. Nasa na yung pera? Pato, ginagawa na namin ang paraan. Binubuo na namin ang pera. Darating na ang hinihingi ninyo. Eh, kanina mo pa yan sinasabi eh. Eh, kung pumatay na lang kaya kami ng isa dito. Wag! Pato, sandali. Parating na ang pera. Huwag mong sasaktan ang mga hostage. Oo, sabihin mo lang. 5 oras na ang nakalipas pero wala pa rin pinakakawalan sa mga hostage dito sa Baguio.
Ayon naman sa ating source, kumpirmado na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga hostage takers. Pato, 100 milyon pa lang ang nabuo namin. Pwede bang hanggang alas 4 yung iba? At may pakiusap kami. Pwede bang palayain mo ang ilan sa mga hostages? Oh, ano daw? Wala pa rin yung pera? Bira, kanina pa yan ah. Oras na. Binubuo pa yung pera daw. 100 milyon lang daw meron. Yung mga natitira, mamaya alas 4 daw. Mga lintik talaga eh. Alam mo, dinudugas na tayo niyan eh. Ako na bahala dito. Sige, pagbigyan natin sila. Magpakawala daw tayo ng isa. Tayo! Ikaw! Tayo! Bakit? Makinig ka na lang, tayo! Hindi lang. Sandali lang, sandali lang. Iwan niyo yung bag dito sa harapan! Papakawalan ko isang hostage! Bilis! Nasaan na? Bilis! Bilisan mo! Bilisan mo! Atras! Baba! Bilisan mo! Uus! Bilis! Mukhang mahirap dito. Looban. Mukhang maraming tao. Hindi natin makukuha itong nanay ni Elias. Eh kung barilin na lang kaya ating mga taong yan para matapos tayo dito. Ganting-ganti na ako dyan sa Elias na yun. Huwag. Kukuha tayo ng tiyempo. Hindi pa pwedeng bumalik tayo ng mansyon nang hindi kasama yung nanay ni Elias. I have a gift for you, Senor. Token of gratitude for many years of our partnership. Do what you want with her. Mukhang tama yung impormasyon sa ating Senator William. Mukhang nga may tinatapos na kontrata to si Edgardo bago bumalik ng Maynila. Tapusin mo yan. Dito na ililigin mo si Edgar. Okay.
Dalhin nyo rito sa police car ko. I-alert yung mga snipers! Yes, Chief! Kailangan tayo maghanda for the worst scenario. Patuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga hostage takers. Pero lalo pang tumaas ang tensyon dito ngayong kumpirmado ng patay si Vice Mayor Chavez pagkatapos magkainitan. Oh, yung mga bayad nyo ha? Porque wala si Kapitana, baka hindi kayo magbayad. Pinagbabaril si Vice Mayor Chavez pagkatapos nila itong pababain sa krus. Wala na yatang ligtas na lugar ngayon, no? Magbabakasyon lang sa Baguio, naka-hostage pa. Buti nga yan kay na Pretty. Alam mo, karma yan. Kaya nadama yung mga kaibigan nila. Sana nga matuluyan. Para lumayas niya ang Oka na yan. Lalo na yung Pretty na yan. Lalo lang lumayo ang loob sa atin ni tatay. Simula nang dumating yung Oka na yan at ang kanyang asawa. Alam mo, Melchor, may mali eh. Pero na kung kutom na ginagawa yan, dalawa yung may tinatago yung mga yan. Buti na, Ate Glenda. Pupusto ko ang kidney ko. Hindi talaga sila mag-asawa. May narinig ako kanina dyan kay Pretty. Parang pinakulong niya yung asawa niya. Tapos nung nahuli ko siya, biglang nagdahilan. Tapos nataranta. Naniniwala ako na nahuhuli ang isda sa bibig. Tama. Hindi naman nakulong si Oka eh. E di sana, binibisita natin siya sa kulungan. Baka hindi sila kasal. At ibang asawa ang tinutukoy ni Pretty. Kaya may tinatago yung mga yan eh. Kailangan natin mag-imbestiga. Pero paano? Wala tayong pera. Paano tayo magsisimula? Pamilyar talaga sa akin yung Pretty na yan. Parang nakita ko na yan. Hindi ko na talaga matandaan kung saan. Kailangan natin malaman na ang totoo. Hindi ako papatalo kay Oka. Senyor! Sunod na natin to si Mayor. Tapos ito, itong babae maingay na to. Tapos yun yung bata na yan. Tapos yun, yung may tama sa likod. Yun yan. Pag hindi kami nabayaran, kayong lahat ang isusunod namin! Pwede ba tama na? Nakikiusap ako. Sige na, huwag mo silang sasaktan. Manahimik ka! Kung ayaw mong isunod namin yung asawa mo sa kabilang kotse. Huwag kang sasak. Kaya tahimik ka! Ako na lang, pwede ba ako na lang saktan ninyo? Tumahimik ka! Si Rebecca Chen at saka kapatid niya si Neil. Hindi ko yung plantadong bahay hinahanap. May araw din sa akin ang Ricardo Magallanes na yan. Di pa kami tapos.
Tara, bilisan mo! Andar! Utak! Nasaan ang pera? Gabi na! Wala pa rin! E di magpatumba pa tayo ng isa! Tayo! Ito! Tayo! 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 Down siya! Mahayop kayo! Down siya! Bilis! Bilisin mo! Mahayop kayo! Bani! Bata, parang awa mo na. Kailangan mo pakawalan dito kundi mamatay silang lahat. Kailangan ko may gawin. Kailangan ko silang iligtas. Nakikiusap ko sa'yo, bata. Pakawalan mo ko. Siguraduhin mo hindi kami sasabit sa'yo, ha? Kundi babalikan namin yung anak mo. Siguro naman alam mo ang mangyayari sa kanya. Bata, sige na. Ngayon na. Pakawalan mo ko. Uy! Jamboy! Tintig ka talaga, Jamboy! Yumuko kayo lahat! Men! Wala magpapaputok! Kuya! Sige! Bitawan mo siya! Sige, putok mo! Todas to! Bitawan niyo siya! Sige! Walang susunod! Sige, subukan mo iputok! Tayo, tayo! Makapatay nito! Tayo! Tayo! Wala susunod, ha? Dito! Sige! Ano? Panginoong Diyos, malayo ang anak ko sa akin ngayon at nasa panganib sila ni Nabane kasama ang mga kaibigan namin. Nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo silang pababayaan. Protektahan niyo po sina Elias at ang mga kasama niya. Naway hawakan niyo rin po ang puso ng mga hostage takers na ito para makita nila na mali ang ginagawa nila sa mga inosenteng tao na to. Panginoon, gabayan niyo po si Elias na matulungan niya po ang mga taong ito na hindi rin siya napapahamak. Ayan na! Bilis! Wala lapit, ha! Sige! Dali! Wala susunod! Walang papalag! Gusto mo? Parang tignan mo dyan! Yan na yung mga baka, pre! Dali na kayo! Dali! Dali ka! Iyak yung arte mo! Walang gagalaw, ha! Sige! Subukan niyo pumalag! Papasabugin ko yung utak na ito! Wala lalapit! Papatayin ko to! Pakawalan niyo siya! Ako na lang kunin ninyo! Sabi manahimik ka, di ba? Mayor! Manahimik ka lang dyan! Utak! Digo! Huwag niyong sasaktan ng mga hostages. Mayor! Ayos ka lang? Huwag ka mangilam dito, Epe! Papatayin namin to! Sige, subukan mo! Pag-usapan natin to. Wala tayong dapat pag-usapan, Hepe! Ibigay mo sa amin hinihingi namin! Yung pera! Saan na yung pera? Oo, ginagawa na namin ng paraan yan.
Kanina pa yung pera na yan, ha? Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi madaling halaga yung hinihingi mo. Pero ginagawa namin ang paraan yon. Puro kasat-sat, hepe. Hindi sila papalag. Alam nilang isang maling kilos lang nila. Patay ang mga to. Yung pera! Saan yung pera? Oo, ginagawa na namin ang paraan yan. Kanina pa yung pera na yan, ha? Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi madaling halaga yung hinihingi mo. Pero ginagawa namin ang paraan yon. Puro kasat-sat, hepe. Hindi sila papalag. Alam nilang isang maling kilos lang nila. Patay ang mga to. Ulit mo na ako. Baka mo na ako. Darito! Tumahimik ka! Saan mo ako dadala? Halika! Teka! Teka! Sandali! Ra! Ayoko! Ayoko! Ma'am, tapos na po. Tara na po. Teka! Maigi pa, tumakas na lang tayo, pare. Sama na natin itong mga to! Mahimik ka! Wala magpapaguto! Ligpitin ang mga yan! Dali! Mga barel, kunin! Pati isang yon! Makapatayin kita! Ligpit nyo yung mga yan! Tawad nyo! Bilisan nyo! Ian. Mayor, ayos lang kayo. Huwag niyo kayo titir. Si Bete, kailangan ng tulong. At saka mga nahusos sa bus, yun ang tulungan ninyo. Bakit ka may baril? Chief, hindi siya kalaban. Siya ang tumulog sa akin. Surrender mo ba? Sir. Chief, yung dalawang bodyguard ni Vice Mayor, tinamaan. Kailangan din ng tulong. Tumawag kayo ng ambulansya. Aris ka na ba? Bigla ka. Balik! 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 Senyor, tulad ko, pinagtataka niyo rin ba kung paano nalaman ni Rebecca Chen at ng grupo niya na narito tayo sa Cebu? Samantalang ang mga kapitan o matataas na tao lamang ng ating sindikato ang bukod tanging nakakaalam na narito tayo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. May traitor sa grupo natin. Mayroong gustong magpabagsak sa Golden Scorpio. At ang suspecha ko, malapit siya sa atin. Kailangan nating malaman sa lalong madaling panahon kung sino ang ahas na ito. Niya kayo? Mga hayop! Mga hayop! Mga hayop kayo! Ha? Mawalan niya kayo! Hayop kayo! Sasha! Ha? Sige, hulihin niyo yung mga yan! Tama na yan. Tama na. Kumusta ka? Wala ka ba? Tama? Okay lang. Mayor. Okay ka lang ba? Tayo na pa sa ambulansya. Nahuli na ba lahat?
Kwento ko na lang sa'yo. Kapag inutusan kayo ni Oka, huwag niyong susundin. Sabihin niyo, hindi siya ang amo rito. Nagkakaintindihan tayo? Boss. O sige, makakauwi na kayo. Salamat, boss. Tuloy na kami, boss. Sabi ko na nga ba si Pretty yun kaya familiar sa akin Tignan mo, siya yung nag-viral na may kinaladkad na kabit doon sa Quiapo. Diba? Oh, hindi naman si Oka yan, diba? Yan yung asawa ni Pretty. Tignan mo. Akabino! Bakit? Bakit? Huwag kang makialam dito Eto! Kabit ang asawa ko to! Kabit ang asawa ko! Bibitawan! Ha? Bibitawan! Hirap na ako sa lahat ng mga pinagagawa mo sa aking panluloko mo! Tumigil ka na nga! Lumayan mo yung kapatid ko at wala kang karapatan saktan to, ha? Ate, buti dumating ka. Napakabasos na nito. Kaya naman pala nabula ako buong Quiapo Dahil sa babaeng to, wala ka ba kahiyan? Ako ba nakakahiya? Yung kapatid mo pa kakampihan mo? Oh. Ate, may kabit yung kapatid mo! May kabit! Tama nga ang kutob natin. Hindi mag-asawa ang dalawang yun. Nagkamali lang si Oka ng kukutsabahin. May sabit yung babae. May kilala ako sa palangga. I-chat ko nga. Para malaman natin kung totoo ngang yung asawa ni Pretty etong lalaki na to na nasa video. Siguradong magagalit si tatay kay Oka kapag nalaman niyang pinaglololo ka lang siya ng paborito niyang anak. Sobrang proud nga po ako, tatay, kasi itong si Pretty, manager na siya ng isang salon. Rico. Sinabi pa kasi, dati ho kasing taga-kudkod lang talaga ako ng ingrown. Pinagkatiwalaan po ako ng boss ko, kaya ginawa ko ako manager. Yun lang naman ang ano natin sa buhay. Para mapagkatiwalaan tayo ng mga tao. Para may kumpiyansa sila sa atin. Pretty, maiba ako ng usapan. Ano ba na gusto mo ito sa Oka ko? Anong plano mo sa nalaman mo tungkol kay Oka at sa peke niyang asawa? Ano pa? Di bulgar ang sekreto nila para malaman ni tatay na ang paborito niyang anak ay saksakan ng sinungaling. At pag nangyari yon, itatakwil ni tatay si Oka. Sa atin iiwan ang lahat ng pamana niya. Pang ginagawa mo? Simulan na natin ang palabas. Tara. Hindi mo ba ako narinig? Tanong ko siya kung ano lang gusto mo kay Oka. Kaya tanong ka ni tatay kung ano nagustuhan mo sa akin. Ako nasasagot. Siyempre pa, kaya nga kasama kita dito sa probinsya dahil patay na patay ka sa akin. Bukod doon. Galing. Tay, anong klaseng question naman yung tanong mo na yun? Magkamukha tayo siyempre. Lapitin tayo ng mga, alam mo na. Pretty, huwag mo iismulin yung bigote ng Oka. Marami nang maling dyan. Nako, maikwento ko tatay kay Pretty. Nung bata kasi ko Pretty, yung mga kalaro ko dati, sila Teban, sila Palakpak. Yan. Sobrang ang tawag sa akin yan, boy kilite. Kasi talaga nakakakiliti talaga yung bigote ko. Boy kilite nga. Talaga? Tandaan ko nga May higad pa nun. Bakit natigil ang tawanan ninyo? Hindi ba kami welcome makikita dito? Ay, hindi. Kuya, ate, sakto-sakto. Halika, kukuha ko yung plato. Hindi na. Tanti to. Baka pinag-uusapan ninyo yung love story nyo, Oka, Pretty. Oo. Ano pala? Kailan nga kayo nagkakilala? 2021. Kailan ka naman niligawan ni Oka? 2023, nung nakaraang taon. Sabay na sabay Ang galing. Aral na aral. Ha? Anong aral na aral? Tatay,
Ang ibig sabihin ni Kuya, aral na aral namin yung mga dates ng mga memories na. Opo, yung mga celebration ba, kung kailan kami magpa-first day sari, second sari, monthsary. Grocery. Tama naman kayo. Tama naman yan. Hindi niyo pa nakakwento kay tatay kung gaano kasikat si Pretty. Ay, oo. Si Pretty, tay, una tatanong nyo ano siya, sumasali siya ng beauty contest dun sa Maynila. Oo. Diba? Uy, dati pa yun, nakakahiya ka naman. Oo. Bukod doon, sikat din ba siya sa barangay? Barangay? Ay, nakakahiya naman pong aminin sa inyo. Pero medyo, kasi naging tagapagtanggol ho talaga ako ng mga taga-barangay namin. Doon sa kapitana namin Burao, tsaka doon sa treasurer natin. Treasurer. Oo, yung laging galit, no? Di yun. May isa pa talagang nagpasikat sa'yo. Sa akin. Sa Quiapo. Ano bang tinutukoy nyo, Melchor? Glenda? Maraming salamat o, Doktora. Lunay, Elias, anak, kumusta ka? Nay, huwag na ako kayo mag-alala. May mga ilang katanungan lang ko sa amin yung mga polis, tapos pwede na ako kami umuwi. Ayun. Diyos ko, anak, ano ba itong inabot nyo? Si Bane, kumusta ang lagay? Ito, Nay, nagpapahinga na ho siya. Kanina ko kasi sinalin ho siya ng dugo eh. Pero huwag na ako kayo mag-alala, Nay. Ligtas ho si Bane. Binabantayan ko ho siya. Hernan, si Bane okay na raw ang lagay. Narinig ko nga. Elias! Maraming salamat sa'yo, ha? Sa pagliligtas mo kay Bane. Napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo dahil lagi kang nandyan para kay Bane. Parang wala ho yun. Eh, mabuti pa ho, magpahinga na ho kayo ni Nanay. Nung oras na ho. Oh. Kuya Elias, kahit wala na pong pasalubong, basta umuwi ka na po. Kayo po ni Ate Bane. Maraming salamat sa'yo, Bunjoy, ha? Kaya mo, bukas ng umaga, nandiyan na kami na Ate Bani mo. Diyos ko, brother, pinag-alala mo kami lahat dito, ha? Nakatutok kami sa TV, kaya hindi kami nakapamasada. Mga brother, huwag na kayo mag-alala. Ligtas kami. Magkikita-kita rin tayo. O sige, basta ite-text mo ako ha, kung ano man ha. Sige na, magpahinga na kayo. Salamat sa inyo. Senyor, Kumusta si Elias? may balita ba kay Elias? Ligtas na po ang anak niyong si Elias, senyor. Pero dahil nasa ospital pa sa Baguio, kasama yung mga kapulisan, kaya hindi kayo nasasagot. Pero huwag na kayo mabahala dahil nakakulong na ang lahat ng hostage takers. Ng mga sasambal. Sa lahat ng kakanti nila, anak ko pa.
Alamin mo kung saan sila nakakulong. Ipaligpit mo silang lahat. Ayokong may kahit isang matitirang buhay. At gawin mo na parang makausap ko. Areglado sa inyo. Sige. Tay, mukhang hindi na ikukwento sa inyo ni Oka at Pretty. Siya ko na lang panoorin mo. Ibig sabihin nito, bakit tinawag ni Pretty na asawa itong lalaking nasa video? Ano ba ang ibig sabihin niya, Tay? Ang lalaking nasa video, yun ang tunay na asawa ni Pretty. At hindi si Oka. Ay, Tay. Ano ho, kasi hindi naman ho kami kasal ng lalaki na yan. Kayo ni Oka! Kasal pa kayo? Tay, ang totoo po niyan, hindi naman po kami mag-asawa eh. Kita? Mabuti na lang nabisto ko kayo. Ha? Bakit niyo nagawang lokohin si tatay, ha? Siguro dahil sa mana na gusto niyo makuha. Ate. Tama ba? Buti na lang nabisto ko kayo sa panloloko niyo kay tatay. Hindi totoo yung sinasabi mo, ate. Hindi niyo naman naiintindihan eh. Di ako makapaniwala. Oka, sa lahat ng anak ko, ikaw pa ang manloloko sa akin ng ganito. Tay, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka, hindi ko naman alam na... Hindi mo alam na ano? Hindi mo alam na mabibisto ko kayo? Oka, may sakit ako at mamamatay na ako. At huling alaalang ibibigay mo sa akin ay kasinungalingan. Tay! Tay! Tay, Kaya ko! Loko! Tay! Ate naman, bakit hindi na lang ako yung kinausap niyo? Bakit hinayaan niyo pa yung masaktan yung tatay natin? Para ano? Para makapagpalusot ka na naman. Mabuti na nalaman ni tatay yung mapait na katotohanan. Hindi totoo yan. Linaw na malinaw, Oka. Kaya ka nagkunwaring may asawa para mas malaki ang mamanahin mo. Hoy, teka lang ha. Alam niyo, wala kayong ibang bukang bibig, no? Mana, pera. Mukha kayong pera, no? Hoy, ang kapal ng mukha mo ng manermon sa amin. Ikaw nga eh, kasapot ka sa panloloko sa tatay namin, di ba? Ewan ko nga sa'yo eh, kung bakit ka pumayag dito sa kapatid namin na ang pangit naman ito. Hoy, ikaw matanda ka, sarap mong putulan ng dila, ha? Kung baka matanda ka dyan, ito ka pangit eh. O di ba, pagtatulan mo dahil sa pera? Ate! Totoo naman ah, di ba? Huwag mo nang patulan yung mga kapatid ko. Huwag mo na kami patulan. Umuwi na kayo ng Maynila. Ha? Makakaalis na kayo. Matanda pala, ha? Halika na! Bakit? Okay ka. Pretty, pasensya ka na sa pamilya ko. Sa Maynila, hindi ka sinasabihan ng pangit. Hindi ako yun. Sino yun? Ikaw. Ako ba? Oo. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang! Teka lang, kapatid mo yun. Yam, nakagati naman tayo. Bane. Mas
Kamusta pakiramdam mo? Kamusta ka? Ito. Medyo nanghihina pa rin makarat yung sugat, pero ayos lang. Malayo naman sa bituka. Baka kailangan ba talaga ng paghinga? Nakakatulog na rin ako. Elias, alam kong para na akong silang plaka sa kakasabi sa'yo ng salamat, ha? Pero salamat. Lagi ka talagang nandyan para sa akin. Bane. Hindi mo na kailangan pang ulit-ulit na magpapasalamat sa akin. Nasa panganib ka. Tayo nasa loob ng bus, tayong lahat. Kaya ginawa ko kung anong tama. Mabuti na lang walang basta mangyayari sa'yo. Sigurado ako marami ka pang matutulungan. Sige na, pahinga ko na. Dito lang ang papantayan kita. Sige na, pahinga ka na. Elias, si Jamboy nga pala. Kamusta? Yan nga rin naalala ko ba ni? Hindi dapat makulong si Jamboy. Dahil naipit lang siya sa sitwasyon. Pag-usapan po kasi namin sa grupo. Kukunin lang namin yung ransom. Pero pagkatapos yun, iwan na namin kayo ng buhay. Hoy! Jamboy! Elias, naintindihan ko si Jamboy eh. Ganon din ako noon. Kumakapit sa patalim para lang mabuhay. Pero masyado pa siyang bata para makulong. Ano yung kinabukasan niya? Elias, paano natin siya matutulungan? Kakausapin ko si Chief Ricarte. Kung tutuusin ba niya, ginamit lang ng tatlong ng kasama niya ang kahinaan ni Jamboy. Pero sa huli, tinulungan niya pa rin tayo. Bani, kung di dahil kay Jamboy, malamang mas marami pa rin namatay. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, anak, hindi ko gagawin yung ginawa ko. Dito po ba kayo para ipakulong na ako? Baka po pwedeng makangipan ng onting oras kasama ang anak ko. Ang ganda naman. Hayaan niyo naman kami magpaliwanag ni Oka sa inyo. Ano? Wala na paliwanag dahil wala kayong mahuhutot sa amin. Teka nga lang, ha? Ba't ba ang tingin niyo sa lahat mukhang pera? Mukha naman talaga kay pera, di ba? Baka kayo yun. Ha? Kayong dalawa ng magkapatid. Yan yung nanay ng taong pinapahanap ni Boss Calvi. Ano? Gawin na natin. Ang utos sa atin, hindi na dapat abutan ng sigat ng hangin.
Bakit? Inisip ko lang kung meron bang kapintasan ng isang Elias Guerrero. Wala kang ibang pinakita kundi kabutihan sa nung nakilala kita. Kaya kung puro mabuti lang nakikita mo sa akin, man. Isa lang ibig sabihin. Marami ka pang hindi nalaman tungkol sa akin. Ay, sekreto ka ba? May tinatago ka? Tatanggap ko naman yan. Ano ka mo? Ano? Nung sinabi mo kanina.